And now Clarkson looking to push this one. 24 points so far in the game, and Jordan Clarkson bumps in the lane, and now he's got 26. Alam niyo ba na nabash rin noon si Coach Chet Reyes sa 2014 FIBA World Cup sa Spain dahil very limited lang ang kanyang ibinigay na playing time ni Junmar Fajardo. Sa first 4 games ng Gilas na talo tayo, ay nag-average lamang si Junmar Fajardo ng 8 minutes per game kahit na maganda ang kanyang performance. In fact, kahit ang mga commentators ay nakapansin na kailangang isabay sina Junmar Fajardo at Andrew Blatch dahil kailangan natin ng additional big man sa ilalim dahil sa labas ang laro ni Blatch. Very impressive si Junmar Fajardo against Croatia, Greece at Argentina, yet against Puerto Rico ay binangko si Junmar Fajardo at 4 minutes lang ang kanyang nilaro. And this reminds me of Kai Sotto, although totally different situation, pero ito isang deja vu para sa Gilas at nangyayari na naman ito kay Kai Sotto. But when Coach Chet Reyes decided to use Junmar Fajardo against Senegal for our only win, ay very dominating performance ang nagawa ni Kraken, playing 32 big minutes, scoring 15 points, na may kasama pang 9 rebounds, 2 assists at 2 steals, in an all-around performance that helped the Gilas secure its only win in 2014. So it is expected na palalaruin pa rin ni Coach Chet Reyes si Kai Sotto in the coming games, and most probably against Angola, at ito na ang panahon ni Kai Sotto, panahon na ipapakita niya ang kanyang laro. He just needs enough playing time. Style naman talaga yan ni Coach Chet Reyes, kahit si Japet Aguilar ay hindi rin maganda ang minuto, pati si Renz Abando. In fact, si Sergio Perez, our best offensive local player, ay hindi rin ginamit. Si Jamie Malonzo ay very limited rin sa opensa, kaya alam na. I mean, ganyan talaga ang style ni Coach Chet. Pero I'm pretty sure na gagamitin rin niya si Kai Sotto versus Angola at maipakita na ni Kai Sotto ang kanyang tunay na galing. Junmar, kamusta yung defense si Carl Anthony? Oo nun, laki. Magaling. Siyempre, NBA player yan. Pero dahil nga nakalaban mo yung isang NBA player, parang nasukat mo ba lalo yung sarili mo na parang kaya mong lumaro sa ganitong level? Ako basta pag nandun ako sa loob, gagawin ko kung ano yung makakaya ko. Hindi naman ako nagipag-one-on-one sa ibang player. So, kung ano lang yung may tutulog sa team. Samantala, natamaan nga ba ni Angel Delgado ng Dominican Republic si Junmar Fajardo? Unfortunately, walang tawag na naganap. Tinamaan nga ba ng suntok si Junmar Fajardo? Isa sa mga pangunahing pangyayari sa laban ng Gilas Pilipinas versus Dominican Republic noong Biyernes ng gabi sa FIBA Basketball World Cup ay ang insidente kung saan tinamaan si Junmar Fajardo ng isang manlalaro mula sa Dominican Republic. Sa isang serye ng mga litrato mula kay Jerome Ascano ng Spin.ph, malinaw na ipinakita ang eksaktong pangyayari kung saan tinamaan sa gitna ng katawan si Junmar Fajardo. Nakita sa mga larawan ang bigman ng Gilas Pilipinas na nasa gitna ng kanyang pagtatakbo habang tinutukan siya ng manlalaro mula sa Dominican Republic na siyang nagtangkang pumalo sa kanya. At sa mga sumunod na litrato, makikita si Junmar Fajardo na nararamdaman niya ang sakit matapos ang tama sa kanyang katawan. At makikita rin ang kanyang pagturo sa manlalaro mula sa Dominican Republic matapos ang insidenteng iyon. Ang nasabing pangyayari ay naganap noong umpisa sa 4th quarter habang parehong naglalaban ang dalawang koponan sa Philippine Arena. Bagamat walang tawag na naganap mula sa mga referees, malinaw na nag-iwan ito ng epekto kay Junmar Fajardo. Gayunpaman, hindi ito nagpabaya at nagpatuloy pa rin sa laban para sa Gilas Pilipinas kung saan nagtala siya ng 16 points and 7 rebounds. Ang manlalaro ng Dominican Republic na nakatama kay Junmar Fajardo ay si Angel Delgado, isang 6'9" center na nakapaglaro
para sa Los Angeles Clippers at nagtapos na may 6 na puntos sa panalo ng Dominican Republic na 87-81 sa Philippine Arena. Sa sumunod na pangyayari, makikita ng 6 na beses na PBA MVP na nararamdaman ang sakit at hawak-hawak ang bahagi ng katawan na tinamaan. Ang pangyayari ay naganap early sa fourth quarter at pareho ang score na 66 points inside the Philippine Arena. At ang masama pa ay hindi ito tinawagan ng referee. Ang isang video na kumalat ay malinaw na nagpakita sa pangyayari na nagtangka bago ang pisikal na laban. Habang papunta sila sa kabila ng court, tila hinihintay ni Delgado si Fajardo at parang may balak na bigyan ng siko ang 6'9" na Filipino big man. Nakita ni Fajardo na paparating ito, kaya't pumilit siyang sumagi sa landas ng manlalaro mula sa Dominican Republic. Ngunit nang siya ay magtangka na magposisyon, inagaw siya ni Delgado at binigyan ng tama sa gitna ng katawan ang big man ng gilas. And messages sent to Junmar Fajardo have not yet been replied as of this posting. Kahit na tinamaan siya ng malakas, tinuloy pa rin ni Junmar Fajardo ang kanyang tungkulin para sa Gilas Pilipinas at nagtapos siya na may 16 points and 7 rebounds habang naka-perfect ng 505 sa mga tira mula sa field na nagkamit sa kanya ng espesyal na pagbanggit mula kay Coach Chat Reyes sa post-game press conference. Very efficient player. 28 minutes, 16 points, didn't miss a shot. Yan ang sabi ni Coach Chat Reyes kay Junmar Fajardo. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Kaya natin manalo. Pero anong masabi mo sa nilaro mo against Carl Anthony Towns? Kailangan lang kung ano yung pwede kong maitulong sa team, gagawin ko. So, team effort yun. So, Hindi magkadawa ko ng bola sa mga fans naman. Siyempre, thankful tayo sa mga fans na nagpunta dito sa bandang kabubayan na sumuporta sa team. Sana pagpatuloy na pagsuporta sa team.